By test. Magandang umaga po. Magandang umaga po. Magandang kanta. Okay. Yeah. As you know, the last week we conducted a Bible seminar in Ternate. Gaya po ng inyong nalaman, nung nakarang linggo nagdaos po tayo ng Bible seminar sa Ternate. By the sacrifice of many brothers and sisters and the prayer, we could finish the Bible seminar successfully. Dahil sa pagsisikap ng mga brothers at sisters at pananalangin ng bawat isa, matagumpay nating naisagawa yung Bible seminar. This time, God also allowed many newly saved. At ngayon po, ipinahintulot din ng Diyos yung maraming naligtas. So that's why from this way, from today, we will start the gathering in Ternate. Kaya ngayong araw po ay magsisimula yung pagtitipon doon sa Ternate. So maybe every Sunday, 4 p.m., we will have a sermon in Ternate. Kaya linggo-linggo, tuwing ika-4 ng hapon, ay magkakaroon po ng sermon doon sa Ternate. As you know, this year, we have a goal. We have one more mission branch. Gaya po ng inyong nalaman, ngayong taon po ay meron tayong layunin na magkaroon ng isa pang mission branch. So this time, maybe God allow you mission branch. Kaya marahil ipinagkaloob ng Diyos yung bagong mission branch sa taong ito. So please continue pray for Ternate mission branch. Kaya patuloy po tayong manalangin para sa Ternate mission branch. Okay po. Bago po tayo magsimula, malalangin po tayo. Mahal namin, Ama, na mahabagin at pagpapala. Salamat po sa pagligtas sa amin mula sa kasalanan at pagkawasak. Salamat po sa pagkabay sa aming buhay na Kristiyano hanggang ngayon. Salamat po sa pagbigay mo sa amin ng dakilang pagkakataon na mag-aral ng salita ng Diyos. Hiniling po namin na buksan mo ang aming puso at tainga sa salita ng Diyos. Naway maunahan namin ang salita ng Diyos sa pamamagitan ng tulong ng Banal na Espiritu. Pakiusap, maunawahan namin ang kalooban ng Diyos sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Mula sa simula hanggang sa matapos, kami ay nagtitiwala lamang sa iyong habagat biyaya. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay po, buksan mo ang Biblia, 2 Timoteo chapter 4. 2 Timoteo chapter 4, 7 and 8. 7 and 8. Po, 7 and 8. Pasahin po natin ng sabay-sabay. Nakipaglaban ako ng mabuting pakikipaglaban, natapos ko ng aking takbuhin, iningatan ko ang pananampalataya. Kaya't mula ngayon ay nakalaan na sa akin ang putong ng katuwiran na ibibigay sa akin ng Panginoon na tapat na hukom sa araw na iyon. At hindi lamang sa akin, kundi sa lahat din naman ng mga naghahangad sa kanyang pagpapakita. Okay, we continue on 2 Timothy chapter 4. Patuloy po nating pag-aaralan ang ikalawang Timoteo chapter 4. Verse 7, right? Nakipaglaban ako ng mabuting pakikipaglaban. Natapos ko na ang aking takbuhin. Iningatan ko ang pananampalataya. So, right after we got the salvation, we have to fight the good fight. Pagkatapos po nating maligtas, kailangan nating makipaglaban sa mabuting pakikipaglaban. And also we have to run the race God determined. At kailangan din nating tumakbo sa takbuhing itinakda ng Diyos. And then last Sunday we learned, right? Especially we have to keep our faith until the end. At nakaraang linggo pinag-aralan natin na kailangan nating panatilihin yung ating pananampalataya hanggang sa huli. That's the most important thing in our Christian life. Yan po yung pinakamahalagang bagay sa ating pamumuhay Kristiyano.
Today, verse 8, kaya't mula ngayon ay nakaraan na sa akin ang putong ng katuwiran. Pag-isipan natin ang putong ng katuwiran. Yeah. Ang putong katuwiran ay isang putong na ipinagkakaloob sa mga naging matuwid sa pamamagitan ng pananampalataya. It means we are the saved Christian, we are the righteous. Ibig sabihin tayong mga ligtas na Kristiyano, tayo ay mga matuwid. So God will provide the crown of righteousness to all the saved people. Kaya ilalaan ng Diyos yung putong ng katuwiran sa lahat ng mga ligtas na tao. Ang putong ng katuwiran ay maaaring ituring na ang walang hanggang gantimpala na tatanggapin natin kapag tayo'y tumatayo sa harapan ng Panginoon. Tama? Someday we will stand before the Lord. Balang araw tatayo tayo sa harap ng Panginoon. Then our Lord will provide eternal reward. Pagkatapos ilalaan ng Panginoon yung walang hanggang gantimpala. So this time let's think about the eternal reward. Kaya ngayon pag-isipan natin yung walang hanggang gantimpala. Pagkatapos ng kaligtasan, wala nang paghukom para sa mga kasalanan. Tama ba? Because Jesus Christ already redeemed all our sins. Dahil tinubos na ni Jesus ang lahat nating kasalanan. Right? He obtained the eternal redemption. Tinitiyak niya ang walang hanggang katubusan. Ngunit may paghukom para sa mga gantimpala. Kaya po, buksan mo ang Biblia, ikalawang Korinto chapter 5. Chapter 5, verse 10. Ikalawang Korinto, chapter 5, verse 10. Okay po, basahin po natin ang sabay-sabay. Sapagkat tayong lahat ay kailangang humarap sa hukuman ni Kristo upang bawat isa ay tumanggap ng kabayaran sa mga bagay na ginawa niya sa pamamagitan ng katawan, maging mabuti o masama. Tayong lahat, right? Tayong lahat ay kailangan humarap sa hukuman ni Kristo. May hukuman ni Kristo. Ano ang hukuman ni Kristo? Upang bawat isa ay tumanggap ng kabayaran sa mga bagay na ginawa niya sa pamamagitan ng katawan. As I said, right, we don't have the judgment of our sin anymore. Gaya ng sinabi ko, wala na tayong paghuhukom para sa kasalanan. But there is the judgment for our Christian life. Pero mayroong paghuhukom para sa ating pamumuhay Kristiyano. After we got the salvation, how we live our Christian life. Pagkatapos nating magkaroon ng kaligtasan, paano tayo nabuhay sa ating buhay Kristiyano? About it, there is a judgment. Patungkol dito, mayroong paghuhukom. But it's the judgment of the reward. Pero ito yung paghuhukom para sa gantimpala. Ito ay hukuman ni Kristo. May hukuman ni Kristo. Si Apostol Pablo ang pinakamaraming nagturo tungkol sa gantimpala sa Biblia. Sa pamamagitan ng hukuman ni Kristo, pinukao niya ang mga mananampalataya sa iglesia sa Corinto. That's why we also learn about the reward in the Bible. Kaya pag-aaralan din natin yung gantimpala na nasa Biblia. Mga dahilan kung bakit mahalaga ang gantimpala. Ang doktrinang tungkol sa mga gantimpala ay isa sa mga
mahalagang aral. Ngunit ito ay madalas na napapabayaan. Ang buhay ng mga ninuno sa pananampalataya sa Biblia ay isang buhay na inalay para sa mga kantipala. So, if we look at carefully to the Bible, the forefather of the faith, right? They really have a good Christian life. Kaya kung titingnan nating mabuti ang Biblia, yung mga ninuno ng pananampalataya, sila ay nagkaroon ng mabuting buhay Kristiyano. The reason, they really look to the eternal reward. Ang dahilan ay dahil tumingin sila sa walang hanggang gantimpala. Moses, David, Paul, ang walong pagpapala na itinuro ni Jesus sa Matthew chapter 5, right? Matthew chapter 5, right? Meron walong pagpapala na itinuro ni Jesus, right? Ito ay nagsisimula sa kaligtasan at nagtatapos sa mga gantimpala. We check Matthew chapter 5. Tingnan po natin sa Mateo chapter 5. Matthew chapter 5 verse 3. Matthew chapter 5 verse 3. The first blessing. What's the first blessing? Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. Mapapalad ang mga dukha sa espiritu sapagkat kanila ang kaharian ng langit. Mapapalad ang mga dukha sa espiritu, right? Dukha sa espiritu. When we have the poor in spirit, it means we are it's a humble heart, right? Kapag tayo ay dukha sa espiritu, ito yung pusong mapagpakumbaba. It's the repentance heart. Ito yung pusong may pagsisisi. Then sa pagkakanila ang kaharian ng langit. Then we could believe in the gospel. Kung gayon tayo ay sasampalataya sa ebanghelyo, Then we could be saved, right? at tayo ay maliligtas. Salvation. It says about salvation. Sinasabi dito yung tungkol sa kaligtasan. What's the last, the eighth blessing? Ano po yung ikawalong pagpapala? Matthew chapter 5 verse 10 hanggang 12. Basahin po natin ng sabay-sabay. Mapapalad ang mga inuusig dahil sa katuwiran, sapagkat kanila ang kaharian ng langit. Mapapalad kayo kapag kayo ay nilalait, inuusig at pinagsasabihan ng sari-saring kasamaan na pawang kasinungalingan dahil sa akin. Magalak kayo at magsaya, sapagkat malaki ang gantimpala ninyo sa langit. Sapagkat gayon din nila inusig ang mga propeta na nauna sa inyo. It says about the we after salvation we will receive the persecution, right? Sinasabi po dito na pagkatapos ng kaligtasan tayo ay tatanggap ng mga pag-uusig. When you receive a persecution, don't be depressed. Kapag tumanggap ka ng pag-uusig, huwag kang manlumo. Verse 12, magalak kayo. Bakit? Magalak kayo. Magalak kayo ang magsaya. Bakit? Sapagkat malaki ang gantimpala ninyo sa langit, right? Malaki. Malaking gantimpala. May malaking gantimpala. So, right? Nagsisimula sa kaligtasan at nagtatapos sa mga gantimpala. At sinabi ng Biblia, ang mga lumalapit sa Diyos ay dapat maniwala na siya ang nagbibigay ng mga gantimpala sa mga naghanap sa Kanya. Hebreo chapter 11, buksan mo ang Biblia. Hebreo chapter 11, verse 6. Hebreo chapter 11, verse 6. Okay po, basahin po natin ng sabay-sabay.
At kung walang pananampalataya ay hindi maaaring kalugdan ng Diyos, sapagkat ang sino mang lumalapit sa Kanya ay dapat sumampalatayang may Diyos at Siya ang tagapagbigay gantimpala sa mga masigasig na humahanap sa Kanya. Hebrew chapter 11 is the chapter of faith, right? Yung Hebreo chapter 11 po, ito po yung chapter ng pananampalataya. It said what we have to believe. Sinasabi po dito kung ano yung dapat nating sampalatayanan. Dapat verse 6, right? Dapat sumampalataya. Dapat sumampalatayang may Diyos. Una, may Diyos at siya ang tagapagbigay gantimpala sa mga masigasig na humahanap sa Kanya. Tama? That's why we have to also believe. God is the one who gives the reward. Kaya kailangan din nating sumampalataya na ang Diyos ang nagbibigay ng gantimpala. So we can know that the Bible emphasizes the reward. Kaya malalaman natin na binibigyang diin ng Biblia ang pagpapala. We need to understand Gantimpala. the reward is a very important thing in our Christian life. Kailangan nating maunawaan na yung gantimpala ay mahalagang bagay sa ating buhay Kristiyano. Kailangan natin ang tamang pag-unawa tungkol sa gantimpala. Kapag tama ang pagkaunawa natin sa gantimpala, nahihikayat ang ating pananampalataya. Ang gantimpala ay nagiging dahilan upang mas lalo tayong magsikap sa kawain ng Panginoon. Buksan mo ang Biblia, unang Korinto 15, chapter 15, unang Korinto 15, verse 58. Unang Korinto chapter 15, verse 58. So, basahin po natin ng sabay-sabay. Kaya mga kapatid kong minamahal, kayo maging matatag, hindi nakikilos, na laging sagana sa gawa ng Panginoon, yamang nalalaman ninyo na hindi walang kabuluhan ang inyong gawa sa Panginoon. Yeah. Kaya mga kapatid kong minamahal, kayo'y maging matatag, hindi nakikilos, na laging sagana sa gawa ng Panginoon. Yamang nalalaman ninyo na hindi walang kabuluhan ang iyong gawa sa Panginoon. Okay? Anong ibig sabihin? Hindi walang kabuluhan ang inyong gawa sa Panginoon. Because God prepared the eternal reward for our labor and sacrifice. Dahil inihanda ng Diyos yung walang hanggang gantimpala para sa ating mga pagpapagal. That's why even though we have many affliction, we have to be more steadfast, immovable, and always abounding in the works of the Lord. Kaya kahit na mayroon tayong mga kahirapan, kailangan na maging matatag, hindi nakikilos, na laging sagana sa gawa ng Panginoon. Because God prepared eternal reward. Dahil inihanda ng Diyos yung walang hanggang gantimpala. Ang mahalaga na hangarin natin ang ganap na gantimpala. Buksan mo ang Biblia, ikalawang Juan, chapter 1, verse 8. Ikalawang Juan, chapter 1, 8. Chapter 1, 8. Okay po, basahin po natin ng sabay-sabay. Ingatan ninyo ang inyong sarili upang huwag ninyong maiwala ang mga bagay na aming pinagpaguran, kundi upang tumanggap kayo ng lubos na gantimpala. Right, tumanggap kayo ng lubos na gantimpala, right? Lubos na gantimpala. Para sa lubos na gantimpala, hindi dapat mamuhay ng may malamnaw ng pananampalataya. God prepared this amount of reward. Naghanda yung Diyos ng ganito kalaking gantimpala. But
that's why God wants. Yeah, we get all this reward. Kaya nais ng Diyos na makuha natin lahat ng gantimpalang ito. But the problem, right? Yeah, we don't get all the reward God prepared. Pero yung problema, hindi natin makuha yung gantimpalang inilaan ng Diyos. God wants. Yeah, we get all the reward God prepared. Nais ng Diyos na makuha natin ang lahat ng gantimpalang inihanda ng Diyos. At verse 8, right? Upang huwag ninyong maiwala ang mga bagay na aming pinagpaguran. Ang mawalan ng kaligtasan ay parang kalokohan. Gayon din ang mawalan ng gantimpala. We shouldn't lose the reward. Dapat na hindi natin sayangin yung gantimpala. Next time we will learn when we can lose the reward. Susunod pag-aaralan natin tuwing kailan natin nawawala yung gantimpala. Anyway, we have to try our best to get the full reward. Gayun pa man, dapat na subukan natin yung ating makakaya na makuha yung lubos na gantimpala. At mahalagang malaman ng kahalagahan ng gantimpala. Ang kahalagahan ng gantimpala, huwag nating malitin ang kahalagahan ng gantimpala. Sa Biblia, ang Diyos ay naging napakadakilang gantimpala para kay Abraham. Buksan mo ang Biblia, Genesis chapter 15. Genesis 15 verse 1. Unang aklat, Genesis chapter 15 verse 1. Okay po, basahin po natin ng sabay-sabay. Pagkatapos ng mga bagay na ito, dumating ang salita ng Panginoon kay Abram sa isang pangitain. Huwag kang matakot, Abram. Ako ang iyong kalasag. Ang iyong gantimpala ay magiging napakadakila. God called Abraham, right? Tinawag ng Panginoon si Abram As an ancestor of Israel. bilang ninuno ng Israel. May takot sa kay Abraham, may takot. Kaya sinabi ng Panginoon, huwag kang matakot, Abraham. Ako ang iyong kalasag. I will keep you. I will be your shield. Ako ang iyong magiging kalasag. Huwag kang matakot. At ang iyong gantimpala ay magiging napakadakila. I am your shield, not only your shield, but also your great reward. Hindi lamang ako magiging kalasag mo, kundi magiging malaking gantimpala. Sinasabi na hindi lamang Diyos ang nagbibigay ng gantimpala kay Abraham, hindi siya mismo ang nagiging gantimpala. God Himself is a reward, right? Yung Diyos mismo ang gantimpala. God Himself, God is a love, right? Ang Diyos ay pag-ibig. God Himself, God is a reward. Ang Diyos mismo ay gantimpala. That's why all the reward come from God, right? Kaya lahat ng gantimpala ay nagmumula sa Diyos. Dahil ang Diyos mismo ang gantimpala, napakahalaga ng gantimpala at malinaw mong maunawan kung gaano ito kahalaga. Right? God consider how precious, how important the reward is. Itinuturing ng Diyos kung gaano kahalaga ang gantimpala. Subalit hindi natin hinahangad ang gantimpala sapagkat hindi natin lubos na naunawan kung gaano ito kahalaga. Ito ay problema, tama? One day, one missionary went to Africa, one country. Isang araw, may isang misyonaryo na nagpunta doon sa Africa. Then some children they play game with the stone.
At yung may mga bata doon na naglalaro. Right? Some bata, you play game by stone, the throw stone. May mga bata na naglalaro na binabato yung bato. Yeah. But the missionary was so surprised. Pero yung misyonaryo ay nagulat. When he looked carefully, the stone is not normal stone. Nung tiningnan niyang mabuti, yung bato ay hindi normal na bato. Yeah, it was the maybe woman loves diamond. Marahil ito yung minamahal ng mga babae Jewelry, na alahas. You know, jewelry, the most expensive jewelry, right? Diamond. Alam niyo po ba yung pinakamahal na alahas ay diamond? It was a diamond stone, many diamond inside. Ito po yung bato na maraming diamond sa loob. But the children, right? They don't know what's a diamond. Pero yung mga bata hindi nila alam yung diamond. That's why they just play. Kaya nilalaro lang nila. Huh? Naintindihan? What happened? Yeah. Even though it's very expensive, very precious, they don't know. That's why they don't care it. Kahit na ito ay napakamahal at napakahalaga, dahil hindi nila alam, kaya wala silang pakialam. Yeah. God consider how precious the reward is. Isinasaalang-alang ng Diyos kung gaano kahalaga ang gantimpala. But our side, we don't care reward. Pero sa ating panig, wala tayong pakialam sa gantimpala. Like the African bata. Gaya nung Afrika na bata. Okay? Don't be African bata. Kaya huwag kayong maging gaya nung batang African. Yeah. Tayo ay nakatayo sa harap ng walang hanggang gantimpala. Walang hanggang gantimpala. Tiyang na ang pagpunta natin sa langit, ulit maring magkaiba-iba ang gantimpala na matatanggap natin doon. Magkaiba. Dapat tayong umasa sa gantimpala sa langit. Maring hindi malinaw sa atin ang konsepto ng gantimpala, kapag taglay natin ang tamang pagkaunawa sa biblical na konsepto ng gantimpala, mas nanaisin natin ito at mamumuhay tayo ng naayon upang ito'y matanggap. Sometimes I share the information of how to keep good health condition Minsan nagbabahagi ako ng mga kaalaman kung paano mapapanatili yung mabuting kalusugan to some brethren. sa ilang mga kapatid. But I found that most of the people they don't practice. Pero nakita ko na karamihan sa mga tao, hindi ito sinasanay. The reason they don't know how the information is really practical and effective. Dahil hindi nila alam kung gaano katotoo yung ganong impormasyon. Yeah. That's why they don't practice, right? Kaya hindi nila sinasanay. Yeah. Pareho. Yeah. So because we don't know how the important and precious the reward is. Pareho po ito dahil hindi natin alam kung gaano kahalaga yung gantimpala. Yeah. That's why we don't much desire the reward. Kaya hindi natin ganun ninanais ang gantimpala. Yeah. We think about the meaning of the the judgment for our reward. Kaya pag-isipan natin yung paghuhukom para sa ating gantimpala. Ang paghukom para sa gantimpala ay ang panahon kung kailan sinusuri ang ating Christian life. Sinusuri ang ating Christian life. Sa harap ng hukuman ni Kristo, susurin ang ating Christian life. Dapat natin malaman na may akalan ng ala-ala. May akalan ng ala-ala kung saan nakatala ang ating Christian life. Buksan mo ang Biblia, Malakay chapter
3, the huling aklat sa Lumang Tipan, Malakyas po, chapter 3. Malakya chapter 3, 16. Malakyas chapter 3, 16. Okay po, basahin po natin ng sabay-sabay. Nang magkagayoy, nag-usap silang mga natatakot sa Panginoon, binigyan pansin sila ng Panginoon at pinakinggan. At ang isang aklat ng alaala ay sinulat sa harap niya para sa kanila na natatakot sa Panginoon at nagpahalaga sa kanyang pangalan. May ang isang aklat ng alaala. Right? May isang aklat ng alaala. When we go to the law, there are two kind of books. Kapag nagtungo tayo sa Panginoon, may dalawang uri ng aklat. Maybe you know well, right? There is the book of life. Marahil nalaman yung mabuti yung aklat ng buhay. In the book of life, all the saved peoples, their name was written in the book of life. Yung aklat ng buhay, yung pangalan ng lahat ng naligtas na tao ay nakasulat doon sa aklat ng buhay. Tapo ba? That's why we know, right? The Bible said, anyone who was not written in the book of life, cast into the lake of fire. Right? Yung sinabi ng Biblia, sino mang hindi natagpo ang nakasulat sa aklat ng buhay, ay itatapon sa lawa ng apoy. Yeah. That's why if you are truly saved, your name also is written in the book of life. Kaya kung ikaw ay talagang ligtas, yung pangalan mo rin ay nakasulat sa aklat ng buhay. And there is one more book. At meron pang isang aklat. That's ito ay ang isang aklat ng alaala. Ano ang aklat ng alaala? Your Christian life. After you got the salvation, all your Christian life is written in the book of remembrance. Ito po yung aklat ng inyong pamumuhay Kristiyano. Pagkatapos yung maligtas, yung inyong pamumuhay Kristiyano ay nakasulat doon sa aklat ng alaala. Ang ating buhay ay nakasulat ayon sa ating pangalan sa aklat ng alaala ng Diyos. Kagaya ito, medyo. Anyway, the simple. It's a book of remembrance. Ito po yung aklat ng alaala. Your name will be written here, right? Yung pangalan mo ay nakasulat dito. Maybe I'm not sure but maybe you got the salvation day. Meron salvation day. After then, your Christian life. At pagkatapos ito, ang iyong buhay Kristiyano. Right? You forgot, but God remember. Kahit nakalimutan mo, pero naaalala ito ng Diyos. Your Christian life is written in the book of remembrance. Yung pamumuhay Kristiyano mo ay nakatala sa aklat ng alaala. It's the judgment of Christ. Ito yung paghukom ni Kristo. So according to your Christian life, judge. Kaya ayon sa iyong pamumuhay Kristiyano, ikaw ay hahatulan. But it's a judge for your reward. Pero ito yung paghukom para sa gantimpala. We shouldn't forget our Christian life is continuously written in the book of remembrance. Kaya huwag nating kalimutan na yung ating pamumuhay Kristiyano ay patuloy na itinatala doon sa aklat ng alaala. In the Bible, there is a good name. Sa Biblia, mayroong mabuting pangalan. Buksan mo ang Biblia, Ecclesiastes chapter 7. Ecclesiastes chapter 7 verse 1. Verse 1, basahin po natin ng sabay-sabay.
Ang mabuting pangalan ay mas mabuti kaysa mamahaling pamahid at ang araw ng kamatayan kaysa araw ng kapanganakan. Ang mabuting pangalan, may mabuting pangalan, right? Ang mabuting balita ay mas mabuti kaysa mamahaling pamahid, right? Mamahaling pamahid, ano po? It's a physical thing in this world. Ito yung mga physical na bagay sa sanlibutan. Yeah. It means God, one, we have a good name. Ibig sabihin, gusto ng Diyos na magkaroon tayo ng mabuting pangalan. How can you have a good name? Paano tayo magkakaroon ng mabuting pangalan? Of course, if your Christian life is good, you will have a good name. Siyempre, kung ang iyong buhay Kristiyano ay mabuti, magkakaroon ka rin ng mabuting pangalan. You reflect your Christian life, Kaya salamin mo ang iyong buhay Kristiyano. you will have a good name Mayroon ka bang mabuting pangalan? or shy. Hmm? O kahiyahiyang pangalan? Yeah. God wants we have a good name. Nais ng Diyos na magkaroon tayo ng mabuting pangalan. There is in the school there is a class. What do you call the class? The drawing class. Meron, right? Drawing. What do you call drawing? Drawing class mo. Drawing class, right? Class name drawing. Draw the picture, the paint, Art class. art. Yeah, okay. Art class. There was an art class in the school. Meron pong art class sa school. And then the teacher gave just a white canvas. At yung teacher ay magbibigay lang ng isang white canvas. Distribute to all the students. Ipapamigay ito sa lahat ng estudyante. For 1 hour, they can draw any picture here. Sa loob ng isang oras, makakapag-guhit sila ng anumang larawan dito. Yeah, maybe that's why they draw anything they want to draw. Ginuguhit nila yung anumang gusto nilang iguhit. Right? But let's suppose the teacher said, according to this drawing, this class, I will judge whole semester your grade through this picture. At ipagpalagay natin, nasasabihin ng guro na magpapasya ako ng inyong magiging marka para sa buong semester ayon sa inyong iginuhit. Naintindihan? What's the teacher meaning? Naintindihan niyo ba yung kahulugan ng teacher? According to this drawing, I will judge your grade full semester. Ayon doon sa drawing, hahatulan ng Diyos yung magiging grade ng estudyante sa buong semester. Naintindihan? Then what will be the attitude of the student? Kung ganyan, ano yung magiging pag-uugali ng estudyante? They will draw anyway, just the roughly they will draw. Or they will do their best. Magdodrawing lang ba sila ng bara-bara o gagawin nila yung kanilang makakaya? Ano po? Huh? You don't understand? Hindi niyo po naintindihan? Madaling tanong. Basta-basta lang po ba yung drawing nila o gagawin nila yung makakaya nila? Ano po? They will do their best, right? Gagawin nila yung makakaya nila. Tama po ba? Tama. Madali. When we get to salvation, we also receive a white canvas from the Lord. Nung tayo rin ay nagkaroon ng kaligtasan, tumanggap din tayo ng puting papel mula sa Diyos. To hear, what will you draw? What will you draw? Anong iguguhit mo dito? Your Christian life. Drawing. It's like a drawing in the canvas. Yung inyong buhay Kristiyano ay gaya ng pagguhit sa isang canvas. pareho. lahat pareho. Apostle Paul also received the same white canvas. Si Apostol Pablo rin tumanggap ng parehong puting But he's canvas. drawing, right? Yeah. Always he sacrificed his life for the gospel. Pero yung nakaguhit dito, lagi siyang nagsasakripisyo para sa His Ebanghelyo. whole drawing, gospel. Yung lahat ng guhit niya ay ebanghelyo.
What's your drawing? Ano yung guhit mo? Since you got the salvation, what's your drawing here? White canvas. Mula nung nagkaroon ka ng kaligtasan, ano yung nakaguhit dito? It determines your reward, right? Ito yung magpapasya ng inyong gantimpala. At ito importante, sino ang nagbibigay ng gantimpala? Sino ang nagbibigay ng gantimpala? Sino? Panginoon. Tama? Buksan mo ang Biblia, Revelation 22. Apokalipsis chapter 22. Revelation 22, verse 12. Revelation 22, verse 12. Okay po, basahin po natin ng sabay-sabay. Ako'y malapit nang dumating at dala ko ang aking gantimpala upang gantihan ang bawat isa ayon sa kanyang ginawa. Yeah. Ako ay malapit nang dumating, right? Jesus said, the coming is near, right? Yung ikalawang pagdating ni Jesus ay malapit na. At dala ko ang aking gantimpala, right? Aking gantimpala. Dala ko ang aking gantimpala. Our Lord bring reward, right? Give the reward. Dala ng Panginoon yung gantimpala. Isa pa, Isaiah chapter 40, buksan mo ang Biblia, Isaiah 40, Sa Iyas po, chapter 40. verse 10. Isaiah 40, verse 10. So, basahin po natin ng sabay-sabay. Narito, ang Panginoong Diyos ay darating na may kapangyarihan at ang kanyang kamay ay mamumuno para sa kanya. Narito, ang kanyang gantimpala ay dala niya at ang kanyang ganti ay nasa harapan niya. Ang kanyang gantimpala ay dala niya, ating Panginoon. Dala niya. Mahalaga kung sino ang nagbibigay ng gantimpala. Nakakaiba ang antas ng inaasahan, depende sa kung sino ang nagbibigay. When you have a good score in the school, maybe the teacher can give some reward. Kapag maganda yung marka mo sa school, marahil yung guro mo magbibigay ng gantimpala. Or if you good at in your workplace, the company can provide some reward. O kung mabuti ka sa pinagtatrabahuhan mo, yung kumpanya ay maglalaan ng gantimpala sa iyo. Or if you sacrifice a lot for your country, maybe the president will provide some reward. O kung magsasakripisyo ka ng marami sa iyong bansa, marahil yung presidente ay maglalaan ng gantimpala. Then maybe if the president provides some reward, you will expect something special thing, right? At kapag naglaan ng gantimpala yung presidente para sa iyo, marahil aasahan mo yung mga espesyal na bagay. President is a great man. Yung presidente ay malaking tao. He will give a reward to me. Bibigyan niya ako ng gantimpala. I expect he will give a very maganda, good. Kaya inaasahan ko na bibigyan niya ako ng napakagandang gantimpala. Tama ba? Who give the reward? According to who give the reward, your expectation can be different. Ayon sa magbibigay ng gantimpala, yung pag-asa mo ay magiging magkakaiba. From whom we receive a reward? Mula kanino tayo tatanggap ng gantimpala? We receive a eternal reward. Mula kanino tayo tatanggap ng walang hanggang gantimpala? Sino? Ating Panginoon. That's why you cannot imagine how good it is the eternal reward. Kaya hindi natin lubos maiisip kung gaano ito kabuti na walang hanggang gantimpala. It will be the best reward, right? Marahil ito yung pinaka magandang gantimpala. Tama. That's why we have to expect this reward. Kaya dapat naasahan natin yung ganitong gantimpala. And Revelation 22:12,
ako'y malapit ng dumating at dala ko ang aking gantimpala. The Revelation 22:12, we already read, right? Ako'y malapit ng dumating. But English translate and the Korean translate is said, I'm coming quickly. Pero sa pagsasalin sa English at Korea, sinabi na, mabilis akong darating. Quickly. It means our Lord wants to come quickly. Ibig sabihin yung Panginoon natin ay gusto niya na dumating agad-agad. Why does He want to come quickly? Only. Bakit gusto niya na agad dumating? As the Bible said, right? Dala ko ang aking gantimpala, right? Dala ko ang aking gantimpala. Our Lord prepared the great reward, right? Inihanda ng Panginoon yung malaking gantimpala. That's why He want to give this reward as soon as possible to Kaya us. gusto niya na itong ibigay sa atin sa lalong madaling panahon. Let's suppose the father prepared a very good gift for his children. Ipagpalagay natin na yung ama ay naghanda ng napakagandang regalo para sa kanyang anak. Save the money and then very precious gift. Nag-ipon ng pera at bumili ng napakagandang regalo. Then the father want, right, to give this gift to his children as soon as possible, right? Pagkatapos, yung tatay gusto niyang ibigay yung kanyang regalo doon sa kanyang anak sa lalong madaling panahon. Yeah, that's the heart of our Lord. Yun yung puso ng ating Our Panginoon. Lord also already laid out great reward. Yung ating Panginoon ay nag-ipon na ng maraming gantimpala. When He comes again, He bring this reward, right? At kapag muli siyang dumating, dadalhin niya yung kanyang And gantimpala. He wants to give us as soon as possible. At ibibigay niya ito sa atin sa lalong madaling panahon. Ang dahilan kung bakit nais ng Panginoon na bumalik agad ay dahil nais niyang ibigay agad ang gantimpala. Kaya kapag mas hinahangad natin ang gantimpala, nalulugodo ang Panginoon. Right? Our Lord want to give us the reward as soon as possible, but our side, we don't have interest. Yung ating Panginoon gusto niyang ibigay yung gantimpala sa lalong madaling panahon, pero sa panig natin wala tayong interes. Our Lord will be so sad. Yung Panginoon natin ay talagang malulungkot. Father prepares precious gift to give a children. Yung tatay naganda ng mahalagang regalo para sa kanyang anak. But children doesn't want to get. Pero yung anak ayaw itong kunin. Father will be disappointed, right? Yung tatay ay malulugmok. Ang paghangad ng gantimpala ay hindi kailanman makasarili. Ito ay tunay na nakalulugod sa Diyos. Okay? Nais din ng Diyos na matanggap natin ang ganap na gantimpala. Pinansin ng Diyos si Ruth na sumusunod kay Naomi dahil sa kanyang pananampalataya at masipang na naglingkod. Nais ng Diyos na bigyan siya ng lubos na gantimpala. Buksan mo ang Biblia, Ruth chapter 2, Ruth chapter 2, Ruth po, chapter 2. verse 12. Ruth chapter 2, 12. Okay po, chapter 2, 12. Basahin po natin ng sabay-sabay. Gantihan nawa ng Panginoon ang iyong ginawa at bigyan ka nawa ng lubos na gantimpala ng Panginoon. Ang Diyos ng Israel, nasa ilalim ng kanyang mga pakpak, ikaw ay nanganlong. Bigyan ka nawa ng lubos na gantimpala ng Panginoon. Right? Ruth, the faith of Ruth was very beautiful before the eyes of the Lord. Right? Yung pananampalataya ni Ruth ay napakaganda sa harap ng paningin ng Panginoon. That's why our Lord, right, also really wanted to give a full reward to her. Kaya nais ng Panginoon na ibigay yung lubos na gantimpala sa kanya. Ang Diyos ay naglaan ng walang hanggang gantimpala sa langit at
time din yang ninanais na ito'y matanggap natin. Ngunit kung hindi natin ito makamtan, tiyang na malulungkot ang kanyang puso. Dahil ang nagbibigay ng mga gantimpala ay ang Panginoon, hindi natin kanam na malalaman kung gaano kalaking gantimpala ang kanyang ibibigay para sa ating mga ginawa. Right? Kaya naman lalo tayong dapat umasa at maghintay ng may pananabik. Unirang tiyang na tiagay ito, ang aking ginawa ay napakaliit, ngunit ang Panginoon ay kaganti ng napakalaki at walang hanggang gantimpala. Walang hanggang gantimpala. At napakalaki gantimpala. There is a famous the book that was written by C.S. Lewis. C.S. Lewis. Meron pong sikat na aklat na sinulat ni C.S. Lewis. It was made by the famous movie. Ito po ay mula sa sikat na palabas. The title the Chronicle of Narnia. Narnia, have you ever heard? Ito po yung The Chronicles of Narnia. The Chronicles of Narnia. In this book, describe the heaven. What's place the heaven? Binabanggit po dito kung ano yung lugar ng langit. The entire life in this world is just the cover and the title page of the book. The book. There are made up drawing book. How to draw? It's a book. It's a good, very interesting book. Ito po ay sobrang interesting na aklat. Yeah, for all the book, right? There is a cover page, right? Cover page, right? It's a meron title. Lahat po ng aklat, merong cover page at nandito yung title. Meron title, right? Ano ba? Cover. The book. It's a better. Yeah, book, right? All the book has a cover. Lahat po ng aklat ay may balot. Tama ba? Naintindihan? So our whole life in this world, on the earth, is just a cover page. Yung buong buhay natin dito sa mundo ay gaya lamang ng balot. Naintindihan? Cover page. And then someday we will enter to eternal heaven. At balang araw tayo ay papasok sa walang hanggang langit. After cover page, there's a real story, right? Pagkatapos ng balot, sa loob ay merong tunay na kwento. Tama ba? There's a real story inside of the cover, right? Sa loob po ng cover, merong tunay na kwento. Yeah, pareho. When we go to heaven, the first chapter of our life, real life, starts. Pagpunta natin sa langit, yung unang chapter ng ating buhay ay magsisimula. The first chapter of a Greek story begins. The first chapter of the Greek story begins. Yung simula ng dakilang kwento ay magsisimula. That's no one on the earth has ever read. At walang sino man sa mundo yung manguna. Right? No one has read, right? This first Greek story, right? Walang sino man yung nakabasa na noong unang chapter. And it goes forever. At ito ay magpapatuloy magpakailanman.
there is a great story. There will be great story, right? A lot of great story. Magkakaroon ng magagandang mga kwento. In heaven, right? In heaven, it will happen. Doon po sa langit, ito ay mangyayari. Yeah. How amazing it is, right? Gaano ito kamangha-mangha. We are living first cover just cover page. Tayo ay nabubuhay, nagaya lamang sa cover. But it's not real, right? Pero hindi ito totoo. Real story start after cover page. Yung totoong kwento ay nagsisimula pagkatapos ng That's cover. the life in heaven. Ito po yung buhay sa langit. Yeah, we cannot imagine how it will be great story, beautiful story. Hindi natin lubos maisip kung gaano ito kagandang kwento. And heaven will be the glorious unveiling of the reward long prepared those who loved and served the Lord. Mind up. Yeah, heaven will be the glorious unveiling of the reward. Unveiling of the reward. Yung langit po ay yung pinaka maluwalhating maglalahad ng gantimpala. Unveiling, unveiling, halimbawa, it's a very precious new product. Very Halimbawa, precious new ito product. po ay mahalagang bagong produkto. Yeah, and the company invite many people, right? At yung kumpanya ay nag-imbita ng maraming tao. There is unveiling day, right? Meron pong paglalahad, may araw ng paglalahad. But they don't show early, right? Pero hindi nila ito agad ipinapakita. In climax, at first they cover very precious inside. Sa una, tinatakpan nila yung yung mahalagang bagay. Halimbawa, you design the kotse, right? Halimbawa, ito yung bagong They disenyong have kotse. a unveiling event, right? Meron silang Many people event ng paglalahad. come, right? At maraming tao yung pupunta. Then the climax time, they unveil, At dating yung oras na ilalahad nila ito. right? Then many people, maganda, good, Maraming tao magsabi, maganda, mabuti, maganda. tama? God prepare eternal reward. Yung Diyos ay naghanda ng walang hanggang Until gantimpala. now, it is veiled. Hanggang ngayon, ito po ay nakatago. But when we go to heaven, right? It will be unveiled. Pero pagdating natin sa langit, ito ay ipapakita. Unveiling, the glorious unveiling of the reward start. Yung maluwalhating paglalahad ng gantimpala ay magsisimula. It happened, right? Someday. Ito po ay mangyayari balang araw. Yeah. At pag-isipan natin, ang kahulugan ng pagtanggap ng gantimpala, ang kahulugan ng pagtanggap ng gantimpala, ang pagtanggap ng gantimpala ay may tuturing na pagtanggap ng kaluwalhatian. We maybe some you expect the eternal reward is just some physical thing. Marahil yung iba sa inyo iniisip na yung walang hanggang gantimpala ay physical na bagay. You want some physical thing? Gusto niyo ba ng mga physical na bagay? Yeah. Kaya the good cell phone, Gaya ng magandang cellphone, magandang bahay, magandang kotse. God will give a reward, this kind of thing. ibibigay pa ng Diyos yung ganitong uri ng gantimpala. No need. In heaven, the most beautiful place, right? Hindi na po ito kailangan dahil yung langit yung pinakamagandang Everything's enough. Everything's enough. lahat ng bagay doon ay sapat na. Yeah. So, ang pagtanggap ng gantimpala ay may tuturing na pagtanggap ng kaluwalhatian. Ikalawang Timoteo chapter 2, buksan mo ang Biblia. Ikalawang Timoteo chapter 2, verse 10. Chapter 2, verse 10. Okay po. Basahin po natin ng sabay-sabay. Kaya aking tinitiis ang lahat ng mga bagay dahil sa mga hinirang upang kamtan din nila ang kaligtasan kay Kristo Jesus na may kaluwalhatiang walang hanggan. Yeah. Upang kamtan din nila ang kaligtasan kay Kristo Jesus na may kaluwalhatiang walang hanggan. Yeah.
When God saved us, not only He allow salvation, but also He want to give eternal glory. Eternal glory. Nung iniligtas tayo ni Jesucristo, hindi niya lamang tayo iligtas, kundi magbibigay rin siya ng walang hanggang gantimpala. Eternal, Kalwalhatian. this eternal glory, same eternal reward. Itong walang hanggang kalwalhatian ay pareho sa walang hanggang gantimpala. Romans chapter 8. Romans chapter 8, 18. Romans chapter 8, 18. Also, basahin po natin ang sabay-sabay. Itinuturing ko na ang pagtitiis sa panahong kasalukuyan ay hindi karapat-dapat maihambing sa kalwalhatiang mahayag sa atin. Yeah, we suffer a lot of oppression in this world, right? Nagdusa tayo ng maraming kahirapan sa mundong ito. Yeah, but someday we will have a eternal glory. Eternal glory. Pero balang araw, magkakaroon tayo ng walang hanggang kalwalhatian. Yeah. Kaluwalhatiang mahayag sa atin, right? 2 Corinthians chapter 4, verse 17. 2 Corinthians chapter 4, 17. Also, basahin po natin ng sabay-sabay. Sapagkat inihahanda tayo nitong magaan at panandaling ang kapigatian para sa walang hanggan at di masukat na kalwalhatian. Right? Para sa walang hanggan at di masukan na kaluwalhatian. It's an eternal reward, right? God prepared. Ito yung walang hanggang gantimpalang inihanda ng Diyos. If we suffer a lot of oppression on the earth, don't be depressed. Kapag nagdusa tayo ng maraming kahirapan dito sa mundo, huwag kayong panghinaan ng loob. Because God prepared more reward in heaven. Dahil yung Diyos ay naghanda ng higit na maraming gantimpala sa langit. It's an eternal glory. Ito yung walang hanggang kalwalhatian. Halimbawa, right, ang isang atleta na nanalo ng gintong medalya sa Olimpiko ay tiyak na punong-puno ng kaluwalhatian habang nasa entablado ng parangal. You have you ever seen the gold medalist in the Olympic? Nakita na po ba kayo ng gold medalist sa Olympic? They stand the center, right? Sila po yung tatayo doon sa Yeah, gitna. they receive the gold medal. Tatanggapin nila yung gold medal. Yeah, they are the representative of their country, right? At sila yung kinatawa ng kanilang bansa. The last Olympic, right? The Philippines meron gold medalist. The Carlos. ano po? Carlos Yulo. Ano? The what do you call? Gymnastic. Anyway, right? You know? Kilala niyo po? He received the gold medal, right? Tumanggap siya ng gold medal. Yeah. At that time, what's his feeling? Sa pagkakataong yun, ano yung pakiramdam niya? He'll be very glorious, right? Pakiramdam niya ay siya ay maluwalhati. Tama po ba? Yeah, pareho. Glory. Yeah. But makakaiba ang anta ng kaluwalhatian sa langit. Ito ay importante. Buksan mo ang Biblia, 1 Corinto chapter 15. 1 Corinto chapter 15, verse 41. 1 Corinto 15:41. Also, basahin po natin ng sabay-sabay. Mayroong kalwalhatian ng araw at iba ang kalwalhatian ng buwan at iba ang kalwalhatian ng mga bituin sapagkat ang isang bituin ay naiiba sa ibang bituin sa kalwalhatian. Right? Yeah. The glory of the sun, glory of the moon, glory of the star are different, right? Yung kalwalhatian ng araw, ng buwan at ng bituin ay magkakaiba. Same. The glory in heaven will be different to each of us. Pareho po na yung kalwalhatian doon sa langit ay magkakaiba sa ating lahat. Ang kaluwalhatian ni Pablo ay iba sa ating kaluwalhatian. Tama ba? If salvation pareho, right? Pareho po yung kaligtasan. Tama ba? Because we get the salvation through the redemption of Jesus Christ.
Dahil tumanggap tayo ng kaligtasan sa pamagitan ng pagtubos ni Jesus. All saved Christian, pareho. Same salvation. Lahat ng ligtas ng Kristiyano may iisang kaligtasan. But after salvation, our Christian life is different. Pero pagkatapos ng kaligtasan, yung ating pamumuhay Kristiyano ay magkakaiba. That's why the reward, eternal reward will be different. Kaya yung walang hanggang gantimpala ay magkakaiba. God is just. Ang Diyos ay matuwid. If the reward of Paul, reward of us, pareho, God is not just, right? Kapag yung gantimpala ni Pablo at yung gantimpala natin ay isa, ang Diyos ay hindi matuwid. Apo ba? That's why it's different. Different. Kaya nga ito ay magkakaiba. Pag-isipan natin ang kahulugan ng pagkakaiba-iba ng kaluwalhatian. Makakaroon ng pagkakaiba sa kung gaano kalapit ang paglilingkod sa Panginoon. Halimbawa, magkaiba ang kaluwalhatian ng taong nalilingkod ng malapit sa Pangulo at ng taong naglilingkod mula sa malalayong probinsya. Right, even in this world, right, some people serve the president. Let's suppose we serve the president. Kahit sa mundong ito, may mga tao na naglilingkod sa presidente. So, as a secretary, right, some people serve the president very near. Bilang sekretary, pinaglilingkuran nila yung presidente dahil sila ay malapit. But some serve the president very far in the province. Pero may mga naglilingkod sa presidente, sila ay malalayo at nasa probinsya. If president call you as he's a secretary beside of a president, Kapag tinawag ka ng Pangulo bilang sekretary, nakatabi ng Pangulo, maybe you feel, oh, I'm very glorious. marahil iisipin mo, ay napakamaluwalhati ko. Tapo ba? Maybe your old family relative, oh, it's good, it's great. Marahil pupurihin ka ng mga kapamilya mo, mabuti yan. The president call you, Na tinawag ka ng Pangulo, right? It's glorious, right? yun ay maluwalhati. Of course, when we go to heaven, we also continue to serve the Lord. Siyempre, pagpunta natin sa langit, patuloy nating paglilingkuran ng Panginoon. But it will be different. Some serve the Lord, malapit. Pero magiging magkakaiba dahil yung iba maglilingkod ng malapit sa Panginoon. It's more glorious, right? Ito ay mas maluwalhati. At magkakaroon ng pagkakaiba sa saglaw ng pamamahala. Lucas chapter 19, buksan mo ang Biblia. Lucas 19. Verse 16 hanggang 19. Lucas 19, verse 16 hanggang 19. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. Dumating ang una na nagsasabi, Panginoon, tumubo ang iyong mina ng 10 mina pa. At sinabi niya sa kanya, magaling, mabuting alipin, sapagkat naging tapat ka sa kakaunti, namamahala ka sa 10 lungsod. Dumating ang ikalawa na nagsasabi, Panginoon, tumubo ang iyong mina ng 5 mina. Sinabi niya sa kanya, ikaw ay mamahala sa 5 lungsod. It's the parable of the mina by the Jesus Christ. Ito yung talinghaga ng mina ni Yesu Kristo. Our Lord, the Lord gave 1 mina to everybody. Ang Panginoon ay nagbigay ng 1 mina sa bawat isa. You can use this mina and do business. You can do business by this mina, 1 mina. Magagamit mo yung 1 mina na ito para mag-business. But the verse 16, right? Panginoon, tumubo ang iyong mina ng 10 mina pa. He did well business, right? Ginawa niyang mabuti yung business. That's why he made 1 mina to 10 mina. Kaya nagawa niya yung 1 mina na naging 10 mina. Then, sinabi niya sa kanya, verse 17, magaling, mabuting alipin, sapagkat naging tapat ka sa kakaunti, mamahala ka sa 10 lungsod. 10 lungsod. The Lord committed 10
삼풍 lungsod. Ipinagkatiwala sa kanya ng Panginoon yung 10 lungsod. But 18, verse 18, yeah, same received one mina, right? Tumanggap sila ng parehong isang mina. But Panginoon, tumubo ang iyong mina ng limang mina, magkaiba, right? Sinabi niya sa kanya, ikaw ay mamamahala sa limang lungsod, right? Magkaiba, right? So, yeah, in heaven, right? God will also, we will be the king, right? We will be the king in heaven. Sa langit, tayo ay magiging hari sa langit. But the place God commit to us will be different, right? Pero yung lugar na ipagkakatiwala sa atin ng Panginoon ay magkakaiba. Yeah. At ang pagtanggap ng kaluwalhatian ay ang tawaging dakila, Matthew chapter 5, verse 19. Matthew chapter 5, verse 19. Also, basahin po natin ng sabay-sabay. Kaya't sino mang sumuway sa isa sa pinakamaliit sa mga utos na ito at magturo ng gayon sa mga tao ay tatawaging pinakamaliit sa kaharian ng langit. Ngunit ang sino mang tumupad at magturo ng mga ito ay tatawaging dakila sa kaharian ng langit. Right? Magkaiba, right? Tatawaging pinakamalit sa kaharian ng langit. At tatawaging dakila sa kaharian ng langit. According to their Christian life, right? Ayon sa kanilang buhay Kristiyano, Magkaiba. Magkakaiba ang antas ng kagalakan sa langit. Matthew 25, 21. Matthew 25, 21. Also, basahin po natin ng sabay-sabay. sinabi sa kanya ng Panginoon niya, magaling, mabuti at tapat na alipin. Naging tapat ka sa kaunting bagay, pamamahalain kita sa maraming bagay. Pumasok ka sa kagalakan ng iyong Panginoon. Pumasok ka sa kagalakan ng iyong Panginoon, right? Pumasok ka sa kagalakan ng iyong Panginoon. So, magkaiba, right? So, the joy of the gold medalist and the joy of the silver medalist different, right? Kaya yung kagalakan ng tumanggap ng gold at ng silver ay magkaiba. Pareho. At magkakaiba ang papuri at karangalan tinanggap mula sa Panginoon. Unang Pedro chapter 1:7, buksan mo ang Biblia. Unang Pedro chapter 1:7. Unang Pedro chapter 1:7. Also, okay po, basahin po natin ng sabay-sabay. Upang ang kadalisayan ng inyong pananampalataya na mas mahalaga kaysa gintong nasisira, bagamat ito'y sinusubok sa pamagitan ng apoy, ay mauwi sa kapurihan, kalwalhatian at karangalan sa pagpapakita ni Hesukristo. Ay mauwi sa kapurihan, kaluwalhatian at karangalan sa pagpapakita ni Hesukristo. Yeah. Right? So, hindi papuri ng mga tao sa mundo, kundi papuri mula sa manlilikha, tagapagligtas at pinakamahal nating Diyos. It's a really glorious, right? Ito ay talagang maluwalhati. It's the reward, eternal reward in heaven. Ito yung walang hanggang gantimpala sa langit. Kapag magkaiba ang kaluwalhatian, hindi nangangahulugan ang tumanggap ng mas kaunting kaluwalhatian ay magiging malulungkot. Right? You can have a question. Oh, glory in heaven different? Yung kaluwalhatian sa langit ay magkakaiba. Oh, I don't have much glory. Wala akong maraming kaluwalhatian. But the other, maraming glory. Pero yung iba, maraming kaluwalhatian. I'll be so sad in heaven. Magiging malungkot ako sa langit. It will happen. Mangyayari ba ito? If we are so sad in heaven, it's not heaven anymore, right? Kung tayo ay magiging malungkot sa langit, hindi ito langit. Sa langit, walang
inggit. This world, we have a sinful nature. Sa mundong ito, meron tayong likas na kasalanan. May inggit. Tama? May inggit. Yeah, it's a man's nature. Ito yung likas sa tao. That's why if in this world, if somebody receive great glory, but I don't have any glory, I'll be so sad. Kaya sa mundong ito, kung may taong tumanggap ng malaking kalwalhatian, pero ako hindi ako tumanggap, ako ay malulungkot. Ngunit sa langit, walang inggit. Right? Ang bawat isa ay magiging masaya at kontento sa kaluwalhatian ibinigay sa kanya ng Diyos. Yeah. So, we cannot learn all the words, so maybe we need to learn more the next time. We continue, we think about the reward. Hindi natin mapag-aaralan lahat ng patungkol sa gantimpala, kaya susunod ay pag-aaralan natin ito ng higit The pa. important thing, how to get this eternal reward. Pero yung mahalagang bagay, paano makukuha yung walang hanggang gantimpala? Today we thought how important the reward is. Ngayon pinag-isipan natin kung gaano kahalaga ang walang hanggang gantimpala. Next time, let's learn how we can get the eternal reward. Kaya susunod pag-aralan natin kung paano natin makukuha yung walang hanggang gantimpala. Okay po, malanangin po tayo. Mahal namin Ama na mahabagin at magpapala. Salamat po sa pagligtas sa amin mula sa kasalanan at pagkawasak. Salamat po sa pagbigay mo sa amin ng dakilang pagkakataon na mag-aral ng salita ng Diyos. Salamat po sa maunawaan ang kalooban ng Diyos sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Hiniling po namin na sundin natin ang salitang natutunan natin ngayon. Tulungan mo po kami na mabuhay ng higit na sumusunod sa iyo sa taong ito. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.